Kung nalaro mo na ang GTA San Andreas, malamang kilala mo din si Mike Turino. Siya lang naman ang nagpalaya sa kapatid ni CJ na si Sweet kapalit ng pagtrabaho nito dito. Dito, nalaman din natin na nagtatrabaho siya sa CIA kung saan link siya sa government. And also, siya din ang boss ng Loco Syndicate. Napaisip ba kayo na kung paano ang boss ng isang malaking drug business ay nagtatrabaho din sa government? Dahil ba sa pera? Pero kung pera din lang ang habol niya, bakit hindi siya nagalit kay CJ nung sinira nito ang factory nila? At bakit ang mga pinapagawa niya kay CJ nakafocus lang sa mga political conflicts at hindi sa mga bagay na pagkakakitaan niya? Parang nakakalito, di ba? Hindi kasi nasagot ng mismong game yan, kaya maraming players pa rin ang nagtataka hanggang ngayon. Siya na din ako dyan, kaya nagtingin ako sa internet ng mga posibleng rason kung bakit nga ba ganito ang ginagawa ni Mike Turino. Ang possible na dahilan ay naka-base sa US government o siya yung reference. Ang US government na under ng administration ng dati nilang Pangulo na si Ronald Reagan ay merong hawak na organization. Ito ay ang Contra Organization. Ang Contra Organization ay group ng mga rebelde na nakikipaglaban sa mga communist na na-elect pagkatapos ng digmaan sa Nicaragua noong 1979. Ang President ng United States sa mga panahon na ito ay naisip na effective ang mga ito magpatigil ng expansion ng mga communist sa local regions sa Amerika. In short, suportado ng United States ang mga ito pero pasikreto. Hindi naglaon, nalik din lang. After malik nito, binan ng US Congress ang pagbigay ng suporta sa Contra Group. Pero hindi pa rin ito naging hadlang kay Ronald Reagan para ipatuloy pa rin suportahan ng Contra Organization. Ang Central Intelligence Agency or CIA ang nag-supervise dito na kung saan sila ang nag-training ng mga recruits at mga buong units. Isa sa mga naging problema ni Ronald Reagan ay kung paano niya ito masusuplayan ng mga weapons at iba pang mga kagawitan pandigma. Dahil sa pag-ban nila dito ng support, meaning hindi na sila pwedeng kumuha ng pondo sa USA para makabili ng kagamitan. Ang naisip nila, drug trafficking. Dito, ang drugs lang naman ang malaki ang demand, meaning mas malaki din ang kikitaan nila dito. Ang operasyon na ito ay na-organize in such a way na hindi directly mai-involve ang CIA. Parang nag-act lang sila as an intermediary sa pagitan ng drug cartels at US government. Siyempre, ang mga CIA hindi papayag malaman ang identity nila. Kaya ang mga nakikipag-deal sa mga criminal organizations ay nagkukunwaring mayaman na businessman. Dito na nangyari ang mahaba-habang drug smuggling mula Panama to California, USA. Ngayon i-connect natin sa game. Kung maalala nyo, si Mike Turino ay isang CIA agent na kung saan merong drug business. Dito may nangyayaring smuggling ng drugs papunta sa USA. Sa tulong ng mga kasama niya na Loco Syndicate, ipinapadala nila ito kay Big Smoke at dito sila kumikita ng malaki. Meron tayong makikitang part sa introduction na nakahanap si Turino ng buyer at inutusan niya si T-Bone na mag-organize ng market dahil siya na ang kumuha ng supply sa Panama papuntang USA. Sounds familiar? By the way, hindi ko na ipapakita yung video na ito kasi makaka-copyright na naman tayo, pero maglalagay ako ng link dyan sa baba kung saan siya mapapanood. Nung sinira o tinapos ni CJ ang business ni Turino sa San Fierro, dito ay hindi siya nagalit dahil nakita niya ang potensyal ni CJ na gumawa ng trabaho para sa kanya. Dito, ginamit niya ang connection niya sa kulungan na kung saan nakakulong si Sweet at binigyan niya ito ng guaranteed na proteksyon. At nangako rin na papalayain ito kapag nagtrabaho si CJ para sa kanya. Dito sa mga missions ni CJ kay Turino ay meron pa din namang involvement ng drugs kahit wala na yung mga Loco Syndicate. May mga missions sa kanya na nag-i-involve ng drugs. Una ay yung interdiction mission na kung saan inutusan niya si CJ na protektahan ang helicopter na naglalaman ng mga importanteng cargo. Hindi naman sinabi sa mission o hindi sinabi sa game kung anong laman ng helicopter, pero based sa napanood ko na kung i-consider mo ang connection nila sa Contra Organization, malaki ang chance na drugs ang laman nito. Di naglaon ang ibang government agencies ay nalaman ang operasyon na ito at plinano nilang i-prevent ito. Similarly, sa mission na Stowaway, dito natin nakita ang mga good government agencies na ginagawa nila ang tama at talagang gusto nilang tapusin ang operations ng CIA kasi nga napaka-immoral ng mga ginagawa ng mga ito. Next na mission na nag-i-involve ng drugs ay ang NOE mission. Dito sa mission na ito ay magdi-deliver lang naman tayo ng contraband. Itong mission na ito ay hindi ganoon kasimple dahil kailangan mong lumipad ng mababa para hindi ka ma-detect ng radar. And also, dito hindi may involve si Turino kasi under surveillance siya. Kung i-connect natin yan sa connection nila sa Contra Organization na pasikreto, kung tumulong si Mike Turino kay CJ, madidetect ng mga good government agencies sa mga ito. At ang operasyon ni CJ at ng CIA, also ang mga tao nito,
at ang presidente mismo ay madadamay. Sa video natin ngayon ay na-explain ko sa inyo kung bakit ang kagaya ni Torino na CIA agent ay also involved sa drug trafficking. Dahil ito sa mga operasyon nila sa contra organizations na kung saan hindi sila pwedeng kumuha sa pondo ng USA kasi nga nagkaroon ng ban sa pagsuporta sa mga ito. Ang solusyon nila, gumawa sila ng business na kung saan kikita sila ng malaki at gagamitin nila itong pera na to para masupply ng contra organization. Dahil dyan, siguro naman magbabago ng tingin nyo kay Mike Torino.